Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ang latest dito sa teacher na hinuli dahil dun sa kanyang pagbibigay ng reward o pinost sa social media na magbibigay siya ng reward na 50 million pesos sa sino mang makakadali sa ating Pangulo. At ang pakiusap nito ni Speaker Alan Peter Cayetano na igalang naman daw yung ginawa nila sa Kongreso, nagpagpapasa ng provisional franchise para dito sa ABS-CBN. Yan ang paglilingkod natin sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin. No? Natatandaan nyo ba, ilang araw, May 11, no? Ano na ba ngayon? May 16 na. May 11, dinakip po itong teacher. 25-year-old, batang-batang teacher, napakatalino siguro dahil siya ay nagdodoktoral na, si Ronel Mas, no, dahil sa kanyang post sa social media na magbibigay siya ng 50 million reward, no. So alam na natin historian na yan. Ngayon, siyempre may mga abogado na yan, yung FLAG, yung Free Legal Assistance Group. Bago natin talakayin yung latest diyan, siyempre, dapat marinig naman natin yung side ng ACT, yung ACT, yung Alliance of Concerned Teachers, yung mga nahalal na party list nitong mga teachers, no, kung ano yung masasabi nila, no. Siyempre, may pahayag naman yung ACT na yan. Dahil yan ay kasama sa Makabayan Black, kasama nila na Kabataan Party List, Bayan Muna, at Gabriela, no? So, ang pahayag ng ACT, nagulat tayo. Ang buong akala natin, papiansahan nila yung teacher na to. Katulad na rin lang nung ginawa ni Kiko Pangilinan na dahil sinuportahan yung yung may nagrally, di ba? Yung mga kadamay. Buti pa nga yung mga kadamay, may nagpiyansa agad si Kiko Pangilinan. Naawa rin ako sa teacher. Sabi nga sa inyo, yung may bahay ko, public school teacher yan. No? Ang iniintay ko kasing move ng papiyansahan nila, di ba? Total, isa lang naman yung hinuling teacher. Yung ACT, siyempre, representative nila yan. No? Instead na piyansahan, naglabas lang ng pahayag ang ACT. Ang sabi ng ACT, kung huhulihin natin ang isang public school teacher dahil sa kanyang post sa Facebook, dapat ding managot ang Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga binibitawang mga pananalita, mga walang paggalang sa kababaihan, mga pananalitang pagpatay o pinapapatay niya yan, no, magkaroon din daw ng pananagutan ang Pangulo ng bansa, no, dahil sa kanyang mga sinasabi. Di daanin mo sa legal na paraan. Kasi dinaan sa legal yung teacher, di ba? Hinuli, sinampahan ng kasong inciting for rebellion. O di sampahan nyo rin ang kaso yung ating Pangulo. Alam naman natin ang process dyan, di ba? I-impeach nyo kung ano. Ang hinahanap ko kasi yung kagyat na tulong mula sa mga kasama niyang mga teacher na representative ng mga teacher, no, ay pwede naman palang available naman, no. So madali lang naman sana na instead na nagsasalita ka ng mga imposible namang mangyari, na atakihin mo, gagamitin mo pa tong sitwasyon ni Ronel Mas na yung teacher sising-sisi na nga. Pero alam naman natin na hindi na huli na yung pagsisi. Instead siguro na gamitin mo lang yung sitwasyon niya para atakihin ang ating Pangulo. Piyansahan mo muna yung teacher kasi nakakulong .
Eh, yun ang sinasabi natin eh. Lagi kayo naghahanap ng pagkakataon na atakehin, no? Ang ating Pangulo. Nakakita na naman kayo ng chance na atakehin ng Pangulo. Pero yung tulong nyo sa teacher bilang representative nila, eh si Kiko dapat ginaya nyo. Yung kadamay eh, nung nagrally, tinubos ng pamilya ni Kiko. Dapat tong mga representative ng mga teacher, tubusin nyo rin. At tulungan nyo, eh talagang ganun eh. O kaya, nanawagan kayo sa mga kapwa nyo teacher. Sabihin, mag-ingat po tayo sa pinopost natin. Think before you... Wala eh. Kaya ngayon, ang message mula sa inyo, eh parang okay lang pala yan dahil yung presidente naman natin nagsasabi rin ng kung ano, no? Eh mali na naman yung pahayag ninyo, no? Yung wala kayong magandang mensahe sa nire-represent yung mga teacher, di ba? Nire-represent yung mga teacher eh. Tapos ang sasabihin nyo lang, si Duterte, ganun Eh, ano naman sabihin nyo sa mga teacher? Manawagan kayo sa mga teacher na mag-ingat sa mga pinopost. Kasi baka karamihan sa mga teacher na yan, eh nadadala nyo pa ng mga silakbo laban. Okay, o pansyata ni Coco Martin yun, kaya yung nag-post ng ganun. O ano po ang latest, no? Yung abogado po niya na libre, yung free legal assistance group, yun po ang problema eh, no? Pag libre ka, kailan pa nakakulong, oh? 11, May, May 11, nang May ngayon? 5 araw na nakakulong yung tao. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 na araw na nakakulong. Kasi nga libre, libre yung abogado. Eh, piyansahin nyo muna. Ang pinaglalaban kasi ng abogado, dapat daw pakawalan dahil warrantless arrest. No? Bawal daw, hindi daw karapat-dapat na manatili pa siya sa kulungan dahil wala namang warrant yung pagkakares niya. Para po sa ating kaalaman, meron pong mga pwede kang arestuhin kahit walang warrant of arrest. Ano po itong mga bagay na to? May 3 pong dahilan dito eh. Oh. Ni-research natin to eh. The person is caught in the act committing a crime. Di ba? Kinukumit niya yung crime. Kunwari nakita nyo na may sinasaksak. Yan ba eh, teka lang ha, huwag ka alis dyan ha. Nakita kita, sinasaksak mo yan. Kung pulis ka, huwag ka aalis dyan, kukuha lang kami ng warrant of arrest. Hindi yun ganun. Pag ang tao ay nakita mo na kasalukuyang gumagawa ng krimen, pwede mo na siyang hulihin. O ikalawa, there is cause to believe a crime was committed. Halimbawa, may humiyaw, pulis ka, may humiyaw doon, saksakan. Nakita mo yung tao, hindi mo nakita sumaksak. Pero nakita mo, tumatakbo na tumutulo pa yung dugo sa hawak-hawak pa yung patalim. Hindi mo ba arestuhin yun porket hindi mo nakita na siya yung sumaksak? Pwede mo nang arestuhin yun kasi malamang sa hindi siya yung sumaksak. Hawak niya yung patalim eh. 2, di ba? At ikatlo, a prisoner escaping from jail. Tumakas eh, di ba? Hindi mo na kinakailangan na warrant of arrest niyan. Huwag ka muna tatalo ng bakod, saglit lang ha, diyan ka lang ha. Kukuha lang ako ng warrant of arrest. So may 3 bagay, no? Saan papasok dito yung teacher? Yung pagpopos niya, yung po, yung sa number 1. Yung po yung the person is caught in the act committing a crime. Di ba? Nahuli siya eh. Nakita yung post niya eh. Nakita ng NBI. Putya. Itong tao na to ay nag-post na siya ay magbibigay ng pabuya sa sino man makakadali sa ating Pangulo. So habang nakapost yun, kinukumit mo yung crime ng inciting to sedition. Di ba? Kaya tuloy-tuloy yung krimen mo. Kaya ka hinuli. Hindi na kinakailangan na warrantless arrest doon. Dahil ikaw ay patuloy sa paggawa. O yung nilulusot naman ng abogado,
wala raw siyang abogado nung nahuli, tapos na present sa media, 'di ba? O yun ang sabi naman ng prosecutor, pwede na 'yan. Kasi nagsalita siya, umamin siya. Meron pa palang kasalanan ang media dito, no? Nagkaroon dahil walang alam yung mga media natin, walang abogado yung teacher, in-interview, 'di ba? Umaamin siya sa harap ng media na siya ngayon, humihingi siya ng tawad. Lumuhod pa nakita natin yan lahat, lumuluhod pa Yun daw pag-amin mo sa media. Nakita naman na hindi ka tinututukan ng baril o kung ano. Ay pwede na raw yun, natanggapin na parang kahit wala ka abogado, sa media ka naman umamin. Nadali. Napasama pa ng media yung kalagayan ni Ronel Mas, no? Kawawa naman yung teacher. Gustong-gustong humingi ng tawad, lumuluhod pa sa media nung ini-interview na siya ngayon nag-post, kaya niya ginawa yun para sumikat, etc. Yun pala, ngayon ko lang nalaman, pwede na palang confession yun kahit wala ka abogado. Kasi nung hinuli ka, siyempre, tatawag ka pa lang na abogado nun, no? Pero pag media pala agad, na media ka agad at umamin ka sa media, pwede na pala yun na yun ay gamitin na ebidensya laban sa'yo. Kaya may ebidensya na laban sa kanya. May pag-amin na sa media. Mahirap pala talaga yung mga gustong sumikat, no? Ayan po yung latest dyan sa teacher. Kaya ayaw pong pakawalan ng NBI, no? So, hindi po pinakawalan sa ground ng kanyang abogado na siya ay, anong tawag dito? Warrantless arrest ang naganap. Okay? Pwede raw yan. At nag-rule na rin ang DOJ Secretary na pwede po yung warrantless arrest dyan sa kaso niyan. So, ano ngayon ang mangyayari sa teacher? Libre na nga abogado. Alam nga, siguro sabi na abogado, libre na nga ako. Alam nga naman ako pa magbayad ng piyansa mo. Na nga, mag-ipiyansahin nyo na. 6 na araw na nakakulong. Kawawa naman. Di ba? Siguro, sapat na sa kanyang yun. Sapat ng leksyon yun na 6 na araw kang nakulong sa NBI dahil sa yung mga pinost sa FB. Yun naman pala libre ni abogado. Baka gusto mo, libre pa rin, pati piyansa mo. Napakaswerte mo naman. Yung ayaw ka tulungan. Ayaw ka rin tulungan ni Coco Martin. Yun maging warning sa inyo, no? Pinagtatanggol niya. No to shutdown. No to ABS-CBN shutdown. Yung pinagtatanggol niyang ABS-CBN, hindi rin naman pala siya tutulungan once na siya ay nakulong. So, maging aral po maging aral sa atin yan. Yung mga sinusuportahan niyo, siguraduhin yung susuportahan rin kayo. Okay. Punta na tayo dito sa isa pa natin topic. Pumapalag na si Peter Alan Cayetano, nasasaktan na sa kabi-kabilang birada. Alam nyo, ang latest na bumibira sa kanyang ginawa, walang iba kundi ang dating Senate President na napakatilino kahit na may edad na ng konti. Si Juan Ponce Enrile, nagsalita na rin, no? Bawal yung ginawa ni Cayetano. Akalain mo na nagbasa ng bill. Yung bill na gusto niyang maging batas kahit na 5 buwan lang. Nakakapagtaka, hindi ba aksaya ng pera para lang mapagbigyan mo yung ABS-CBN? Nagmamadali ka. Pag-aksaya ng pera yan di ba? Meron bang batas kayong ipapasa? Kita nyo, abalahin nyo yung inabala mo na yung buong Kongreso, yung buong House of Representatives, aabalahin nyo pa rin yung buong Senado para lang i-approve ang batas na ang tatagal lang ng 5 buwan. Ano ba namang klaseng batas yan? 5 buwan lang, pero maraming trabaho pa yung inabala mo. Bakit ka naman magpapasa ng batas o prangkesa
para sa 5 buwan lang. Hindi ko maintindihan na yung logic ni Cayetano. Ito po yung logic ng mga gustong makalusot. Ito po yung logic ng gustong palusutin. Kahit 5 buwan lang ang ABS-CBN. Ito po yung logic ng mga tao na nanghihinayang sa kikitaing milyon-milyon sa loob ng kada araw ng ABS-CBN. Yan yung logic niyan. Wala kang makikitang logic niya. Dahil kung pag-aaksayahan nyo na rin lang, baka sa papel at papel lang, magalit pa yung gobyerno sa inyo. Lahat kami, pinagtitipid nyo. Di ba? Magtipid yung mga mahirap, magtipid yung ganun. Dahil, pero kayo, mag-aaksaya ng sangkatutak ng... Kasi bago ipasa yan, kinakailangan lahat ng congressman may kopya niyan sa third reading. Di ba? O, bago ipasa yan. Papel na papel pa lang, antindi. Tapos yung pala, tatagal lang yun, yung batas na gagawin nyo ng 5 buwan. Ano ba namang klase yan? Ano sabi ni Juan Ponce Enrile? Balik tayo kay Juan Ponce Enrile. Napakatalinong nito, Senate President. Ang sabi ni Juan Ponce Enrile, illegal yan. Kinakailangan, ang linaw-linaw sa Constitution. Kaya nga third reading, 3 reading. 3 beses mong babasahin yung panukalang batas nyo sa iba't ibang araw. Aba, may humihirit pa. Kababasa ko lang may humihirit na congressman Hindi raw illegal yun. Ha? Ang nakalagay doon, mga pilosopo talaga yung congressman no? Ang nakalagay doon, separate hearings. Hindi naman daw sinabi na separate 3 hearings. Ako, ang pagkakaintindi ko, yun na yun 3 ang pagkakaintindi ko ng 3 readings, 3 separate readings, 3 magkakahiwalay na araw. Ang pagkakaintindi nila, pwede yung 2 araw lang. 3 readings nga magkakahiwalay. Paano mo? At yan daw ay ginagawa na dati. Yung logic na ginagawa na dati. Iba nga ngayon. Yung dati na papalusot nyo, kasi nga, nakalusot kayo noon. Ngayon, nakatutukan lahat ng tao sa ginagawa nyo sa ABS-CBN, hindi kayo makakalusot. Iba yung napalusot nyo na nga yun noon Diba? Porket nakalusot kayo noon, sasabihin nyo na naman, bakit yung ginagawa niya noon? Ganyan din yung sinabi nyo nung sa NTC. Bakit pinayagan nyo rin, bakit nyo pinapayagan yung mga walang prangkisa na mag-operate? Kaya nga, tinatama na ngayon. Sasabihin naman sino ba yung congressman na nagsabi? Si Gonzales yata. Ang sabi, nagagawa na raw yan noon, yung isang araw, 2 reading. Kung mali nga yung ginawa nyo noon, napalusot nyo, itama nyo na ngayon dahil ang dami nakatingin ngayon. Ang dami ng abogado nagsasabi na mali yung ginawa nyo. Di ba? Yan na ngayon ang pinag-uusapan. Ano yung dahilan kung bakit nyo minamadali? Samantalang pwede naman kayong mag-hearing. Yun din naman ang sinasabi ni Cayetano. Kaya niya minamadali yan para maganda yung hearing. Di mag-hearing ka muna. Bakit ka ba takot na takot sa ABS-CBN? Kung sarado sila? Di ba? Yung ABS-CBN naman yung mga lahat ng katwiran ng ABS-CBN, hindi naman totoo. Ano ba yung pangunahin ng lang katwiran? Na kinakailangan bukas sila dahil sa press freedom? Wala na raw nakukuhang impormasyon. Makukuhang impormasyon. Yung COVID, hindi na raw makakuha ng impormasyon. Kita nyo nga kasinungalingan yan. Hindi lang naman sila ang TV at radio station, sangkatutak. Ikalawa, nagpapatuloy nga Manood ka lang sa YouTube, meron doon, nakabandera doon yung ABS-CBN ng mga teleradyo, meron pang ANC, cable nila. Meron pa sa YouTube, meron pang napapanood sa Facebook.
Ano sinasabi nilang tumigil ang pagbo-broadcast? Hindi naman tumitigil ang pagbo-broadcast ng TV Patrol. Sila Noli De Castro, Ted Filon, nariyan pa rin. Araw-araw mo pa rin makikita. Kaya nga mahirap paniwalaan. Ngayon, nakikiusap ngayon si ano. Umaaray na. Umaaray na tong si Cayetano, no? Nasasaktan siya dito sa mga senador eh. Kasi nga, ayaw ng Senado nang ipasan nila. Eh, masipsip sila Tito Soto. Kung gusto nilang ipasan ni Tito Soto, 25 years na. Oh, yung 25 years ng franchise. Dahil nga, ayaw nila nung provisional lang na 5 years. Si Subiri naman humihirit ng 1 year. So, walang paglagyan talaga si Cayetano eh. Kaya siya nakikiusap na igalang nyo naman kami. Kaming mga congressman. Pati nga yung mga kapwa niya congressman, tinukoy niya, o tinukoy na natin, si Lagman yung pinariringgan niya, di ba? May mga kasama daw siya sa congressman na pinupulaan na yung kasalanan ng Congress ng House of Representatives kaya hindi na ipasa yung ABS-CBN franchise. Nagparinig pa sa mga kapwa niya congressman itong si Speaker Cayetano. Eh, sinagot siya ni Lagman ngayon lang. Kababasa-basa ko pa lang. Ang sabi ni Lagman sa kanya, hindi ko sinisisi yung House of Representatives. Ikaw lang ang sinisisi ko, Cayetano. Oh, dinirekta ka na. Ikaw pala may kasalanan. Ayon sa mga congressman na kasama mo. Eh, talaga naman ikaw may kasalanan. Kaya galit sila. Kasi mga pro-ABS-CBN sila. Galit din sa yung mga anti-ABS-CBN. Talagang kawawa naman si Cayetano. Wala na mapuntahan. Galit na yung galit yung magkabilang panig sa kanya. Yan na nahihita ng mga seguristang tao. 'Di ba? Gusto mong pagbigyan yung ABS-CBN. Gusto mo rin pagbigyan yung mga anti-ABS-CBN. Hindi po pwede yun. Isa lang dapat. Oh, mali rin to. Gumawa ka na naman ng panibagong mali. Kaya kita mo ngayon, ang usap-usapan ngayon ang nabubuo sa mamamayang Pilipino, kayong mga gumagawa ng batas, kayo ang numero 1 lumalabag mismo sa saligang batas. Saligang batas yun eh. Wala kayong gagawing batas na labas dun. Lahat ng batas na gagawin nyo labas sa saligang batas ay illegal. Kahit na kayo pa ang gumagawa ng batas. Napakalinaw yan. Nag-aral kami lahat ng Constitution, lahat na nakatuntong ng kolehiyo. Kaya nga tawag dyan, saligan eh. Di ba? Walang mas mataas dyan sa saligang batas. Dyan magbabatay. Ang presidente, under pa rin ang saligang batas. Lahat kayo. Speaker ka lang. Ang binabali mo yung saligang batas. Ang dami na nagsabi si Atty. Gadon. Ngayon, Juan Ponce Enrile na ang nagsasabing illegal yung ginawa mo. O, pati yung mga senador, ayaw din ng ginawa mo. Pare-pareho kayong maka-ABS-CBN, pero ayaw pa rin nila na 5 buwan lang. Kaya wala kang paglalagyan. Yan ang nahihita ng mga sip-sip. Okay. So hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po. Magandang araw sa atin lahat Magandang araw sa atin lahat mga Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Nais kong malaman nyo na happy anniversary namin na misis ko, 25 years anniversary. Happy anniversary.
Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, itong walang kamatayang puta. Pag-uusapan natin ako, ha? Lagi na lang natin pinag-uusapan to! Wag! Magandang araw sa atin lahat. Ang tumanda na si Domingso. Daw mungso! Wag na.